Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng News 5 8 minutes ago. Mainit-init pa. Milyong halaga ng Coke o Coca-Cola. Kailan hindi yung regular Coke, iba, basta yung may pinagbabawal Coke. Balot ng duct tape at scotch tape ang plastic na naglalaman ng hinihinalang Coke o Coca-Cola nang madiskubre ito ng isang mangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Dilam sa Calayan, Cagayan. Humigit kumulang 1 kilo ang timbang ng Coca-Cola. Matapos ang inventaryo, dinala ito sa autoridad sa mainland Cagayan para chemical analysis. Yan. So, 5.3 million halaga ng Coca-Cola na diskubre sa Calayan, Cagayan. Okay, so let's connect the dots. 2 weeks ago, I'm not sure, basta sa karagatan naman ng Ilocos, yang mas marami to, maraming plastic container lumulutang-lutang, ayun, na diskubre. And then last week sa Zambales naman, ako, grabe, isang fishing vessel nahulian ng ilang tonelada, 1.5 tonelada na pinagbabawal na gamot. And then, yan, pinagmamalaki ng administrasyong ito na napakadami na daw ang nasamsam nila na ganyan. So, anong ibig sabihin? Yung walang humpay, pasok. Gaano kadami ang nahuhuli, gaano kadami yung nakakalusot. So ito, dahil Coca-Cola, I believe maraming nakalusot eh. Ito lang ang naiwan siguro na naisalaag o naanod somewhere, kaya hindi nakuha. Eh papaano yung nakuha? Pasok. So yun po ang nakakalungkot, nakakadismaya dahil pati mismo ang Pangulo inamin niya na malala pa rin ang problema pagdating sa pinagbabawal na gamot. So anong ginawa? Inutusan lang daw ang mga otoridad paigtingin ng ganyan lang. So again, we cannot help but to compare Duterte admin at Marcos Jr. admin, yung approach nila sa war on drugs. Madugo daw. Ayaw ng administrasyong ito yung madugo. Gusto nila, pusong mamon, mabait. So what happens? Dahil mabait, lalong, ito, opinion ko lang ito dahil mabait, hindi katulad nung nakaraan na bloody, o anong nangyari dahil bloody, ay talagang nagsitakasan o naglaylo. Mayroong isang bayan sa Agusan del Sur. Sabihin ko na lang. Ayaw, basta Agusan del Sur. Palagi akong namimisita doon. Nung una, grabe. Talamak. Kailan pag upo ng digong, nako, sabi ng mga kaibigan ko doon, sir, wala na. Nagsilayasan sila, takot sila eh. Yun. So, happy ang mga tao dahil natakot. Kaya lang, pag alis ni Digong, umupo itong anong report, sir, wala na, bumalik na naman. Pati ang mga anak ng sundalo, sir, gumagamit na ng pinagbabawal na. Ganun. So, depende talaga sa approach. Dahil ang approach nito is, I don't know. Kasi, anong sabi ng isang general?
intindihin natin yung gumagamit dahil pampahaba lang ng oras, pang overtime. Huwag natin silang anuhin na mga ano ba yan? So dahil sa ganong approach, masyadong malambot, kaya ito ngayon nangyayari, lumalakas ng loob yung mga nagninegosyo yan, pasok lang. Mahuli yung mahuli, hindi yung hindi, okay lang. So, anong mangyari sa kabataan o sa bansang Pilipinas? Pasalamat nga ako dahil may dumating na Duterte administration. Dahil nakita ko kung gaano kalala na ang problema sa pinagbabawal ng kabataan. Bago ako nag-retire, noong 2014, na-assign ako sa Mindoro. Nabigyan ako ng briefing ng PIDEA Director, Region 4B. Nako, grabing briefing na natanggap ko. Sabi ko, mas malala pala ang mas greater threat, yung hulga o yung banta ng seguridad natin, mas malala ang banta sa droga kumpara sa leftist o yung insurgency. Kaya mabuti na lang, 2016, nagkandidato ang isang Mayor Rodrigo Duterte, nanalo at tinupad ang kanyang promise, although hindi niya totally na-eradicate yung problema sa droga, but naramdaman ng mas marami na humupa, bumaba. Katunayan, si then Mayor, ngayon Congressman Joma Gomez, sinasabi niya ang Ormoc, hotbed of pinagbabawal na gamot nung una, ngayon tahimik na dahil sa war on drugs na pinatupad ng Duterte administration. Si Katonying, known Marcos supporter, pinupuri niya, tumino ang lugar nila pag upo ng isang Duterte. So ngayon, so history will judge. Ang presidente na gumawa ng dapat gawin, ngayon nakapreso. Yun ang masakit. Kaya pagdasal po natin, interim release ang kailangan ni PRRD. Naghahanda na ako. Nararamdaman ko lang, gut feeling lang ba, na makakalabas na siya, hindi magtatagal. At Thanksgiving party kami, magpapakain. Pasalamat lang sa Diyos. Dahil answered prayer. Pinagdarasal natin na makalabas at nalalapit ng paglabas ni Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Sa ngayon, ang ating sweldo is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas disenteng, mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo, Ogero. O mag-atop na siya kayo. Guys, thank you. Thank you so much. Og karon mauna ni siya ang atupan. Nga gipatindog nga bagong balay, so mag-atop na ni siya kaya tagaan naman siya Giero. Og karon managod sa pag-atop og nindot na gyud siya nga tan-awon. Salamat sa Ginoo og sa nag-sponsor ani og ginatunta nga dagan pa iyang matabangan nga mga tao. Salamat kaayo. Ginatunta nga daghan pa ang iyang matabangan o kay daghan pa ang nanginanglan nga sama sa amo tabangan ni. O pila na gani mo ka balay ang natabangan din ni Ogero? 73 ka buok ang tabangan diri sa Oo. 73 na kabalay ang natabangan din ni sa inyong lugar, apan dagan pa ang nanginahanglan nga sama ninyo. dagan pa kaayo ang nangyayari sa tabang. Oo. Sige, salamat kayo.
salamat sad kayo sa nag-sponsor ani. Salamat sa Ginoo. Mm. Kung wala ang Ginoo, wala kuan ani. Mm. Og karon human na sila sa ilang balay ug